Assalamualaikum. I am Nasser A. Makawyag, BSBA HRM 2B. My topic is business continuity. Business continuity is the process of the continuing business operation in the event, disaster, and other high-impact issue. Ang business continuity ay isang plano o proseso sa isang kumpanya upang masiguradong tuloy pa rin ang operasyon kahit na may problema o sakuna tulad ng bagyo, sunog, brownout ay cyber attack o pandemya. Layunin nito ang mapanatili ang mahalagang gawain ng negosyo at maiwasan ang malaking pagkalugi. Halimbawa, may malaking bagyo at hindi makapasok ang mga empleyado sa opisina, maaaring gumamit ang kumpanya ng work from home upang mapatuloy ang trabaho. Ito ay bahagi ng isang business continuity plan. The next one is contingency plan. A contingency plan is a proactive strategy or course of action developed to help an organization respond effectively to a significant future event, situation, or emergency that may or may not happen. Ang contingency plan na isang alternatibong plano o ginagamit kapag may hindi inaasahang problema sa kuna o emergency na maaari sa isang negosyo, paaralan o organisasyon. Plano na gagamitan kung sakaling may emergency o hindi inaasahang pangyayari. Layunin nito ay mabawasan ang pinsala o pagkalugi, mapanatili ang kaligtasan ng mga tao at may patuloy ang mahalagang gawain. Halimbawa, kung mawala ang kuryente sa isang kumpanya ay ang contingency plan nila ay gumagamit ng generator para hindi tumigil ang operasyon. The next is risk management versus contingency planning. Risk management is a large concern with action performed in advance of a risk. This might involve risk reduction strategies like risk avoidance and mitigation. Ang risk management ay nakatuon sa pag-iwas o pagbabawas ng panganib bago mangyari ang problema. Layunin nito ang maiwasan ang risk o mabawasan ang epekto nito. Ginagawa bago magkaroon ng sakuna o problema. Example is paglagay ng CCTV camera at fire extinguisher para maiwasan ang aksidente. Ang risk management ay pag-iwas sa problema. Ang contingency planning ay nakatuon sa paghahanda ng backup plan kapag nangyari ang problema. Ang contingency planning ay ang backup plan kapag may problema. The next is assessing the firm's operational and strategic health. Business will periodically conduct audit to make sure that specific areas of their operation are in order. Ang assessing the firm operational and strategic health ay tumutukoy sa pagsusuri sa kalagayan ng operasyon at estratehiya ng isang kumpanya upang malaman kung maayos ba ang takbo nito at kung naaabot nito ang mga layunin nito. Ito yung mga proseso ng pagtingin kung epektibo ba ang operasyon ng kumpanya, kumikita ba ito, maayos ba ang pamamahala, at tama ba ang mga estratehiya na ginagamit para maging matagumpay ang negosyo. Let's proceed to measure of organizational health. Short-term, financially, market, technological, and product position are used to tell company to present operating health, well area strategical health in based on a strategic market, technology, production, and financial position. Ang measure of organizational health ay tumutukoy naman sa mga paraan o sukatin upang malaman kung gaano kaayos at kaepektibo ang isang organisasyon o kumpanya. Sinusukat nito ang maayos ba ang operasyon, motivated ba ang mga empleyado, maganda ba ang pamamahala, at naaabot ba ng organisasyon ang layunin nito? The last part is the strategic audit measurement methods. There are a number of widely used techniques for assessing the organizational performance. The first one is qualitative organizational measurement, and the second one is the evaluation of operating strategy, and the third one is the quantitative organizational measurement. Sa qualitative organizational measurement ay ang mga paraan ng pagsusuri na nakatuon sa kalidad, damdamin, opinyon at karanasan sa loob ng isang organisasyon kaysa sa numero o sa statistics.
So ito yung mga halimbawa ng qualitative organizational measurement. So employee satisfaction, leadership effectiveness, teamwork at operation, communication within the organization, customer feedback and comments, organizational culture, and employee moral o motivated. So the second one is the evaluation of corporate strategy ay ang proseso ng pagsusuri kung epektibo ba ang mga plano at estratehiya ng kumpanya upang maabot ang kanilang mga layunin at maging matagumpay ang negosyo. So ano nga ba ang mga layunin ng evaluation? So para malaman kung naaabot na ba ang goals ng kumpanya, masukat ang performance ng negosyo, matukoy ang mga problema at kahinaan at mapabuti ang mga future strategy. So the last is the quantitative organizational measurement ay ang mga numerong sukatin na ginagamit upang malaman kung gaano kahusay ang performance ng isang organisasyon o kumpanya. Gumagamit ito ng datos at statistic para masukat ang matagumpay o problema ng kumpanya. So ito yung ginagawa ng mga quantitative organizational measurement. So kita ang kumpanya kada buwan. So bilang ang produktong nabibenta, dami ng empleyado umaalis sa trabaho, prosyento ng customer satisfaction. So that's will be all and thank you so much.